January 8, 2025. Ang nakakagulat na bagay na natuklasan ni Miller. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga. Pagkatapos ay malilinis ang sanktuaryo. Daniel chapter 8 verse 14. Hindi iniwasan ni Miller ang itinuturing na ilan na mga mas walang bungang aspeto ng kasulatan, gaya ng kronolohiya. Habang lubos akong kumbinsido na lahat ng banal na kasulatan na ibinigay sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos ay mapapakinabangan, na ito ay hindi dumating anumang oras sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi isinulat ng mga banal na tao na ikinilos ng Espiritu Santo at isinulat para sa ating pagkatuto, na tayo sa pamamagitan ng pagtitiis at kaaliwan ng mga banal na kasulatan ay magkaroon ng pag-asa. Itinuturing ko ang chronological na bahagi ng Biblia bilang isang bahagi ng salita ng Diyos at parehong may karapatan sa ating maselang pagpansin gaya ng alinmang bahagi ng mga kasulatan. Kaya't nadama ko na sa pagsisikap na maunawaan kung ano ang nais na ipahayag sa atin ng Diyos, wala akong karapatang lampasan ang mga panahon ng propesiya. Nakita ko na habang ang mga pangyayaring hinulaang matutupad sa mga araw ng propesiya ay pinalawig sa halos kasing dami ng literal ng mga taon, gaya ng itinakda ng Diyos sa mga Bilang chapter 14 verse 34 at Ezekiel chapter 4 verse 4 to 6. Bawat araw para sa isang taon. Maari ko lamang ituring ang oras bilang symbolikal at bilang tumatayo sa isang araw para sa isang taon. Alinsunod sa mga opinyon ng lahat ng karaniwang komentaryong protestante, kung maaari nating makuha ang anumang palatandaan sa oras ng kanilang pagsisimula, naisip kong malalaman natin ang posibleng panahon ng kanilang pagtatapos. At dahil hindi tayo bibigyan ng Diyos ng walang silbing pahayag, itinuturing ko sila bilang magtuturo sa atin sa panahon kung saan maaari tayong magtiwalang may katiyakan sa pagparito ni Kristo. Batay sa Daniel chapter 8 verse 14, binigyang kahulugan ni Miller ang paglilinis ng sanktuaryo bilang paglilinis ng lupang sa pamagitan ng apoy sa ikalawang pagparito. Dahil sa mga scholar ng Biblia ay pangkalatang sumasang-ayon na ang petsa ng pagsisimula para sa 2,300 araw ay 456 BC. Napagpasyahan niya kaugnay ang maraming manunulat sa mga hula, na ang hula ni Daniel ay matutupad noong mga taong 1843. Ang pagkakaiba ng opinyon sa Daniel chapter 8 verse 14 ay hindi ang panahon, kundi ang likas na katangian ng mismong kaganapan. Pagsapit ng 1818, si Miller ay nakaabot sa nakakagulat na konklusyon na sa loob ng 25 taon, ang lahat ng mga gawain ng ating kasalukuyang katayuan ay matatapos, na ang lahat ng pagmamataas at kapangyarihan nito, karangyaan at kawalang kabuluhan, kasamaan at pang-aapi ay magwawakas, at ang kapalit ng mga kaharian ng mundong ito, ang mapayapa at matagal nang hinahangad na kaharian ng Mesyas ay itatatag. Ang pagparito ni Jesus
ay ang pag-asa pa rin ng lahat ng pag-asa, ang kaganapang maghahatid ng sukdulang kagalakan. Amen! Praise God sa napakagandang devotional sa araw na ito. Tunay na ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin, nagpapaalala sa ating pong napag-aralan ngayon, sa ating pong napakinggan na devotional na ang title ay Nakakagulat na Bagay na Natuklasan ni Miller. Purihin ang Diyos sapagkat ito ay nagpapaalala muli sa atin, no? Na kagaya ni Miller, mga kapatid, ay tunay na siya ay nagsaliksik, nag-aral, at talagang binigyan niya ng pansin at panahon na mag-aral ng salita ng Diyos. At isa nga dito, mga kapatid, ay pinag-aralan niya yung pong pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At dito ay predict niya, mga kapatid, na October 22, 1844 ay ayon sa kanyang pag-aaral base doon sa Daniel chapter 8 verse 14 na merong 2,300 ay magaganap. Pagkatapos nito ay ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Isipin natin, mga kapatid, doon sa kanyang ginawang pag-aaral ay 25 years, 25 taon na pinag-aralan niya yung prediction na yon, mga kapatid. At dumating nga yung panahon ng hinihintay nila na kung saan October 22, 1844 ay inaasahan nila yung pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At dito nga, kung titingnan natin yung history, mga kapatid, ay ang sabi ay thousands ng mga mananampalataya ay nagsama-sama. At ito ay tinawag nilang Millerites, Millerism. Yun yung siguro tawag nila noon na sa kanilang samahan o grupo o relihiyon na umaasa sa pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Subalit dumating yung panahon na yon, mga kapatid, ayon sa history ay wala pong nangyaring pangalawang pagdating o pagparito ng ating Panginoong Hesus. At isipin natin doon tinawag yung tinatawag na the Great Disappointment. Isipin nyo, yung mga pumunta doon ay talagang umaasa sila at doon sa pag-asa na kanilang inaasahan na pagparito ng ating Panginoong Hesus ay ang ilan sa kanila o karamihan sa kanila, mga kapatid, ay nag-quit sa kanilang mga trabaho, binenta nila ang kanilang mga ari-arian, yung kanilang mga possession ay pinagbebenta nila sapagkat sila ay umaasa na ito ay magiging walang kabuluhan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Subalit sa hindi inaasahan, mga kapatid, ay ayon po sa history ay hindi po dumating ang ating Panginoong Hesus. Alam niyo, mga kapatid, sa kasalukuyan din, siguro sa aking karanasan din, siguro sa akin ay itinatanong ko rin yun, kailan kaya darating ang ating Panginoong Hesus? Nandyan naman na yung mga senyales, kung pag-aaralan natin yung mga signs of time, 'di ba? Signs of the times, nakikita na natin yung mga nangyayari sa mundo na kung saan ito ay nagbibigay sa atin ng idea
na tunay na malapit ng dumating ang ating Panginoong Hesus. Subalit alam niyo mga kapatid, siguro hindi rin natin maiwasan yung pong tinatawag na pagkadismaya o yung tinatawag na disappointment sa ating pong mga sarili, lalo na dun sa ating mga inaasahan, lalo na sa atin po na matagal na rin sa pananampalataya. Parati nating naririnig na malapit nang dumating ang Panginoong Hesus. Siguro noong maliit pa ako yan na yung naririnig ko madalas pag ako ay nagpupunta ng church at nakikinig ng mga sermon, at lumipas ang maraming taon mga kapatid, ay sabi ko nga, ilang taon na ako sa pananampalataya at ilang taon na rin ako, 42 na rin ako, ay hanggang ngayon wala pa rin ang ating Panginoong Hesus. Subalit sa ating pong reflection mga kapatid, ay marami tayong pwedeng maging kasagutan o katugunan doon po sa paghihintay na yan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin ang ating Panginoong Hesus? At isa po doon sa tiyak na aking pong kasagutan sa tanong na yun mga kapatid ay binibigyan pa rin ng pagkakataon ang lahat ng ating Panginoong Hesus na makapagbago at makapakinig. Ika nga, ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na ma-preach yung mabuting balita ng kaligtasan, saka palang darating ang ating Panginoong Hesus. So siguro tayo na mananampalataya, lalo na sa ating mga kapatid na mga ebanghelista o nag-share ng mga mabuting balita ng kaligtasan, siguro it's time na gawin natin ang lahat ng ating makakaya para mapalaganap at nang sa ganun mapadali ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. At pangalawa, siguro sa akin din mga kapatid, sa aking pananaw, ay although mahalaga yung panahon, yung oras, yung araw ng pagparito ng ating Panginoong Hesus, subalit ang sabi nga ay walang nakakaalam niyan. Ang mahalaga ay maging ready tayo mga kapatid. Maging ready tayo anytime. Dapat lagi tayong maging connected sa ating Panginoong Hesus. At ang kanyang pagdating mga kapatid ay walang nakakaalam kahit na sino pa man. Siguro sa atin mga kapatid ay ang mahalaga ay yung while we are waiting, we need to serve. Yan yung aking siguro motivation sa aking pananampalataya. Maging busy tayo sa gawain ng Panginoon, lalo tigit sa pagbabalita ng mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat hindi natin mapapansin dahil doon sa ating kaabalahan sa gawain ng Panginoon at doon po sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesus ay sa isang iglap nga mga kapatid, sabi nga ng kanta, sa isang tunog ng trumpeta darating na siya. At doon sa pagdating niya mga kapatid ay we are praying na lahat tayo nawa ay makasama yung ating mga pamilya, yung ating mga mahal sa buhay, ay nawa ni isa man sa atin ay huwag mawaglit. At tayo rin nagpapasalamat mga kapatid dahil
sa kabila ng pangyayari na yon, ano po, yung disappointments na yon, the great disappointments, ay sabi nga ay doon sumibol, mga kapatid, yung relihiyon na ating kinaaniban, ang Seventh-day Adventist Church. Sabi nga ng ating propetisa, ano po mga kapatid, o sa aking pong mga ilang nabasa, ano po, na there is always a purpose, a plan, ano po, ng ang ating Diyos, ano po, na hindi natin alam kung bakit hindi dumating ang ating Panginoong Hesus noon. Subalit ang Diyos ay mahiwaga, ano po, siya ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa lahat. Siguro kung dumating yung 1844 na yon, na dumating ang ating Panginoong Hesus, ay siguro hindi ako pinanganak, di po ba? Dahil ako ay pinanganak noong 1981. So napakalayong taon po noon, ano. So siguro yung ating pong dapat panampalatayanan, mga kapatid, na anumang taon o ilang taon pa ang lilipas sa pagdating ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay siguro we leave it to Him, ano po, ibigay natin sa Kanya, sapagkat siya ang nakakaalam kung kailan siya dapat pumarito. At alam ko, mga kapatid, sa Kanyang takdang panahon na pagparito, alam ko, mga kapatid, ay magiging just sa lahat yon, mga kapatid, sapagkat alam ko, and it's so unfair, di ba, yung sa pagkakataon na dumating ang ating Panginoong Hesus, pero hindi pa nalaman ng buong sanlibutan o buong sangkatauhan yung mabuting balita ng kaligtasan, di ba? It's so unfair at sila ay mapapahamak. So tayo ay naniniwala at nananampalataya na sa Kanyang pagdating, lahat yan ay magiging just, ano po, lahat ay magiging fair, ano po. So wala ni isa man sa atin na magsasabi na hindi ko nalaman yung mabuting balita ng kaligtasan na yan, di ba? So all we have to do, mga kapatid, ay para mahisen, ano po, mapadali yung pagparito ng ating Panginoong Hesus, ay tayo ay magsama-samang magtrabaho sa gawain ng Panginoon. Yun yung tinatawag na Great Commission na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus. At yan ay nakasulat sa Mateo chapter 28 verse 19 to 20. Preach the gospel, ano po, to all the nation, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So yun lamang po ang aking maibabahagi sa ating pong reflection ngayong umaga. Nawa tayo ay merong konting natutunan kahit papano, at sana, mga kapatid, ay sikapin natin, mga kapatid, na tayo ay manalangin parati, at yung ating araw-araw na pamumuhay ay ma-ready natin, nang sa ganon, anytime man siya dumating, tayo ay nakaredy. So maraming salamat po muli sa ating lahat, at mapagpalang araw po sa atin. God bless po.